sang-ayon ngayon sa'yo. Parang, ako pares tayo ng interest eh. Mahilig din ako sa mga, kaya tayo nagkakasundo. Mahilig ako sa pagpipicture. Kasi ako din eh. Ako gumagawa din ako ng mga reels. Pero parang natutuwa lang kasi ako. Di ba? Oo, tapos parang, pag may nakapanood, parang sinasabi, parang, ang astig nung edit. Ang aesthetic. Para sabi aesthetic. Parang ang aesthetic daw. Parang, oh shit. Parang 1990s, 1980s. Yung parang iba din kasi. Kasi hindi lahat naman ng tao kayang gawin yun, di ba? Di ba? Parang, Oo. Tapos parang, oh shit. Parang nandun it feels good, di ba? Di ba? Parang una sa, maganda kasi sana kung halimbawa, kung may gagawin kayo guys, is kung na-fulfill yung saya sa inyo. Kasi tulad ng sabi ni Kurt kanina, hindi laging pera, na kahit na may pera sa ganyan, may pera sa ganun, yun agad ang gagawin mo pero wala doon yung puso't isipan mo. Totoo yan. Di ba? Para kasing sabihin na natin may pera sa real estate. Alam natin lahat yun. Hindi naman bago sa atin yun eh. Oh. Pero at the end of the day, willing ka bang magtapon ng oras doon sa ganung not unless pupunta ka lang doon, bibigyan ka kagad ng 50,000. Hindi naman ganoon ang buhay eh. You know what I mean? Kailangan mong kumayod din. Kailangan mong patunayan na you earn it. Like you deserve it to earn it, 'di ba? Hindi yun yung parang tangina mag-present ka lang dun sa harap nung binibenta, kikita ka na kagad. 'Di ba? Ikaw ba Austin, anong masasabi mo dun? Saan? Sa mga ganung bagay na parang porke may pera dito sa ganitong uri ng business, gagawin mo na agad. Pero deep inside, hindi pala talaga yun yung... Kasi pag hindi mo alam tsaka hindi mo kayang gagawin, bakit mo gagawin? Parang siguro yung mako-compare ko yun dun sa, I think it's the hype. Herd mentality ba yung tawag dun? Sheep. Are you a sheep? Sheep ba? Maybe? Maybe herd, yeah. So pag hype yung isang bagay na yun, parang gagawin na rin. Parang... Okay, parang, sneakers. Shit, ang ganda nitong sapatos na to. Pero ang pangit naman talaga. Sinuot ni ganyan. Sinuot ni celebrity. Sinuot ni ganyan. Gusto na ng lahat. Porque hindi talaga nila... Pero kung hindi naman siya, hype. Hindi naman niya bibilin. Susuot mo ba yun? Like, di ba? Yung Travis ba, gusto mo yun? Oo, gusto ko talaga yun kasi idol natin yan eh. Idol niya Idol ko talaga si Travis. Pero hindi ko rin ikakaila. Maganda naman din talaga. Maganda sapatos niya. Yeah. Kahit ako. Ginaya kay Rodman eh. Reverse swoosh. Tsaka may naisip lang ako yun. Naniniwala ba kayo na kung meron kang gagawing business just for the sake of money pero hindi mo passion, parang gumagawa ka lang ng panibagong 9-to-5 job? Naniniwala ako dun. Pero sa iba naman eh. Yung iba kasing tao, no choice sila eh. No choice sila like... Kailangan magtrabaho. Hindi naman lagi puro like passion lagi. Tama yun. Kasi, balance it. Tama. Yung ibang tao gusto maging yung parang writer sa movie. Oo. Yeah, like realistically. Walang like, pera dun. Parang mga ganun. Like yung kumbaga sa Pinas, fine arts. May pera ba dun? Tama yun. Like nagagalit. Kaya ngayong parang stereotype natin, no? Tayo na mag-nurse. Nurse ka na lang, Kasi doon yung pera. Pero sa totoo lang, kasi sa kultura natin normal yun eh. Pero sa sa ibang lahi na, shit, passion ko yan. Kaya ipupursue ko yan. Diyan ako masaya. Kahit walang pera, kahit yung naghihikaos ka, di ba? Tama yun. Tama naman si Kurt doon. Siguro, depende sa environment lagi yung factors yan eh. Kumbaga sitwasyon mo sa ngayon. Ikaw, anong masasabi mo doon, Austin, na kapag, let's say, may trabaho ka ngayon, tapos, let's just say, real estate. Pero hindi ka naman talaga interesado, pero sinasabi nila na maraming pera. Naniniwala ka ba na pag nag-put in ka ng time dun sa pagre-real estate mo, kahit hindi ka interesado, nagdagdag ka lang ng panibagong 9-to-5 job. Kumbaga may second job ka lang. Oo naman. Naniniwala ka. Kasi, may pera naman talaga sa real estate. Totoo naman yun. Pero, pag di mo gusto, kahit di mo siya gusto, pero ginagawa mo, magkakapera ka pa rin. Tapos, pero end of the day, hindi mo siya gusto, para nag-waste ka lang ng time. Oo. Paano mo nasabing nag-waste ka ng time kung kumikita ka ng pera? Hindi mo gusto. Hindi mo gusto. Well, I guess I think yung parang sinasabi nito na kasi no choice ka, di ba? Oo. Like, may mga ibang tao, single sila, mag-isa lang sila sa buhay. Hindi sila namimili ng trabaho. Kasi kailangan nila mag-survive eh. So, ang ginagawa, nag-i-stay sila sa parang shittiest job para mag-survive. Mabuhay lang. Oo nga. Kahit ayaw. Depende siguro sa kung anong estado ng buhay mo. Diba? Oo nga. Tama yun. I think may point kayo dun eh. Tama rin naman. Kasi siguro sa akin ganun din na
let's just say meron naman akong talagang 9 to 5 job ngayon. Tapos may nakita akong, oh shit, tulad nga nasabi natin na malaki pera sa real estate. Gagawin ko ba yun kahit na alam kong sobrang kailangan ko magtapon ng maraming oras? Let's just say kung mawawala sa akin, let's just say kaya kong kumita ng $25,000 in 1 month. Doing real estate? Doing real estate. Parang sa akin din masisilaw ako sa pera. Hindi ako magpapaka-hypocrite na puta $25,000. Pero yung kapalit niya, pero hindi ka masaya. Yun nga, di ba? Tapos na ba ako? Hindi. Sige lang. Yun nga, di ba? Parang masisilaw ka sa $25,000. In what expense? Di ba? Kasi sa akin, Nakira ng tanong? parang depende nga, tulad na sabi ni Kurt, depende sa sitwasyon mo. Tsaka there's more to that, bro. Hindi lahat ng real estate na business nagiging successful. Tama. Madaming factors. Paano kung nakakuha ka ng shitty na tenant, sinira yung ano mo. Yeah. Yung mga contractor mo, tinakbuhan ka. Which is nangyayari rin diba? yun. Hindi lahat ng Hindi siya laging, naging, like realistically speaking, hindi Tsaka, siya laging it's always like kung ano yung time. Kasi may mga point na pandemic, ang taas ng value ng bahay, di ba? Hanggang ngayon naman, lalong tumaas ata. Tama. Pero tumaas yung interest. Di ba? Yeah, tama naman. Kaya mahirap bumili ng bahay. Kaya walang masyadong nakakabili ng bahay din. Di ba? Mahirap din i-maintain kasi pag may mga sira. Kasi usually ang ginagawa ng mga iba, bumibili sana ng old house nila, renovate nila. Kasi i-flip nila. I-flip nila, di ba? Yeah. Or upahan, ganun. Tapos yung iba naman, parang nagtitake lang ng risk. Wala talaga silang alam eh. Wala silang hindi sila aware. Di sila aware. Like, okay. Kasi ito yung uso eh. Ito yung uso. Parang, gawin natin. May YouTube naman yan. Pero sa totoo lang, pag nandun ka na, iba pala. I think isa sa mga biggest example niyan is yung, alam niyo yung nung pandemic, pumutok yung crypto. Isa ako sa mga dyan eh. Bumili ka ng Bitcoin. Na-scam hindi ma-scam, pero like napa-hype. Ano pa nangyari na doon? Di wala, bumaba. So ngayon, yung mga picture, ang tawag doon, NFTs yun wala. Yun ang scam talaga, di ba? Di ba yung alam niyo yung Staples Center sa LA? Di ba naging Crypto.com? Crypto.com I think, balik uli nila sa name natin Staples Center eh. Bakit? Bakit mo naman nasabi yun? Yun ang sabi ng... Chismis lang. Kasi may napanood ako sa, kilala mo si Stephen A. Smith, di ba? First Take. Parang napag-usap na they talking about Lakers and then parang nabanggit niya doon sa one of na sinasabi niya na yung about the arena. Anyway, yun nga, parang siguro nga pag madalas tayong gumagawa ng mga desisyon ng hindi conscious, yung parang sunod sa uso. I think mas madalas yung Pati yung mga NBA cards. Di ba nag-umuso rin yan? Nag-boom din yun. Hanggang ngayon naman. I think parang ever since naman may value na talaga yun. Parang mas naging mainstream lang siya ngayon. Nung COVID kasi. Kasi sumikat yung mga motivation na speaker. Yung mga sa YouTube, mga reels, yung mga highlights na may nagsasalita na about sa ito yung magiging patok this year, ito yung sisikat, ito yung... I think ang sasabihin ko lang dyan, wag mong paniwalaan lahat ng napapanood mo doon. Kasi unang-una sa lahat, ang ginagawa nila doon is clickbait. Ngayon, kapag merong... Di ba sumikat pa kayo sa lalaki doon? Anong pangalan? Na-feature pa kay Joe Rogan yun eh. Kasi ganito yung nangyayari sa'yo eh. Yung nature ng tao, pag maganda yung naririnig mo, ina-accept mo lang, ina-absorb mo ng ina-absorb without knowing na yung mga... downsides. Mga downsides. Like, kunyari, narinig mo real estate. Oh shit, mag-invest ako sa real estate. May pera sa real estate. Lahat ng naririnig mo. Siyempre, yung mga parang mga mentors, speakers, yung mga maganda yung sasabihin sa'yo. Hindi nila sasabihin yung pangit. Pero hindi mo alam yung tunay na nangyayari. Diba? Tama yun. Kasi yung pala, that's part of the... Binabayaran sila para magsalita sa... Hindi yun. Business kasi yun eh. Business eh. Kailangan mong nagbibenta sila eh. Nag-advertise sila, Kumbaga yung tita mo, hindi ka naman sa'yo yung tita mo... Scam ka pala. Hindi, yung tita mo, sinasabi sa'yo lahat ng magagandang bagay kasi may porsyento siya doon kasi kailangan niya makabenta eh. Which is skill niya yun. Skill niya yun. Yeah. Pero sinasabi niya sa'yo na parang magiging next BGC yung lugar na yun. Hindi mo ba naisip, paano kung hindi magiging next BGC yun? Magiging CGB. Yung paano yung lupa mo, parang madaming mga homeless na napunta doon. Ano palang gagawin mo yun? Kaya, yung lupa mo naging... Hindi ko naman sinisiraan yung tita mo. Kung mangyayari yun? May mga nagkaroon ng mga... Ngayon palang ibebenta ka na ulit. Hindi, before mo mabenta, paano pala kung nagkaroon ng mga mga homeless. Mga homeless talaga yung China. Kasi maniwala ka, hindi. Impulse yung ginawa mo eh. Pero nga, before natin sabihin actually i-rule out na impulse yung ginawa mo, ni-research mo ba? Oo.
yung lugar na yun, like parang let's just say pinag-aralan mo ng mga 6 months to a year. Kasi, Paano kung madami palang snatcher doon? Madami palang kidnapper doon. Sila naman yung mga dambalasik ng Caviting snatcher. alam niyo yung yung Calax. Galax, Yan, narinig ko yung Calax yan. Yung parang bagong, Cavite, yung parang expressway sa, Laguna Expressway, something like that. Yung bagsak nun, doon mismo. So, from Laguna, doon paikot hanggang sa amin. Doon ang bagsak sa Kawit. Doon mismo sa lugar na yun. So, parang ang naisip ko lang, ito bang lupa mo na to? Ito pala, para maliwanagan kayo. So, back in 2010, not even like 2005, 2002, yung ito yung barangay namin, tapos may ilog dyan. Tapos may land dyan na massive land farm. Teka, relevant to Relevant sa lupa. Okay. Relevant sa lupa. Kasi 2023 na. Iba yung panahon ng 2010. Hindi to gawa-gawa. So ano yun? So, at that time, ano pa lang yun? Farmland. Like, grass pa, wala. Malamang farm nga. Yan ang semento. Ngayon merong Kinagago mo naman kami. Ngayon merong one sa Makati, parang may mayaman doon na gustong patayuan ng subdivision yung lugar na yon. Gustong bilhin yung land na yun. I think doon nagkakamali, hindi siya part siya ng Ayala or SMDC. SMDC or meron pa isa eh. So bottom line, pag-aari ito ng sikat na mga real estate. Exactly, yeah. So binili land na yon 2010, nabuo siya. May malaki na subdivision, mga celebrities. Actually, Marian Rivera's grandmother lives there. And then, hindi ko lang. So pag-aari na ito. Ayun yung pinaka-point doon Real estate mogul sila. Madami silang alam sa real estate. Hindi mo ba naisip ba't nila binenta yun? Hindi nila kinip. Yung lupa. Hindi, pag-aari nila yun. Buong land. Kaya nga, ba't nga nila binibenta? Kung tumataas ang value. Kasi kung tumataas ang value. Nagets mo ba yun? Kasi back in 2010, nung sumikat yun, ang price ng land doon is 1 million. Kaya nga, it's 2023 bro. Yeah. At tingin mo, magkano yung presyo nun? Kung hindi nila binenta. Ito yung sinasabi lupa ni Kurt. Kung noong 2010, worth 1 million siya. At kung tulad nga na sinasabi mo, magiging prime area siya like BGC. 2023 na. In 2023, isa lang ang ibig sabihin nun. Kung tama yung sinasabi mo na magiging BGC siya, tataas ang value nun. So, 2010 na. 13 years na yun. So in 13 years, as sinasabi ni Kurt, kung hawak nila yon, yung buong lote na yon, lahat hindi lang yung sayo, tataas ang value nun from 2010 to 2023. Ba't nila i-let go? Kung tataas yung, kung ganun yung magiging prime land siya. Magkano mo nabili? 5 million. Tumaas pa rin. Tumaas nga. Tataas nga. Hindi siya bababa. Tataas siya. Kasi ang land sa Pilipinas ngayon, tumataas na. Kaya nga kasi may inflation, bro. True. Di mo nag-gets na tumataas kasi tumataas din yung bilihin. Yeah. so feeling mo anong long-term goal mo dun sa lupa na yun? Sa totoo lang. After mabayaran ko na siya. Ilang years to pay ba yun? 10 years to pay. Fuck, man. Tagal pa. 10 years. So, 5 million ngayon. I don't know anong magiging price niya after 10 years. That's it. Hawak mo yung titulo. Pag unit umangat ng let's say 15 million, then that's it. Sell it. Paano kung bumaba na 500,000? Na like 10 million lang, ganun. No, I mean pag bumaba ng value. Kasi hindi mo malalaman yung isang lugar. Ngayon, kung bumaba siya ng value, hindi ko siya bebenta, patayo ko siya ng bahay. Paano kung like bumabagyo? Depende kung tataas siya. Pinipilit natin na malugi si Austin. Lahat ng negative sinasabi. Kasama natin yun. Para kayo yung sinasabi nyo kanina. Hindi, gusto ko lang malaman ni Austin kung yung pinapasok niya, alam niya. Yung risk. Yeah. Parang dito sa Canada, bumili ka ng land sa outside of Winnipeg, outside of the city. Yeah. Let's say ang land lang is 50,000. Di ba after a while, lalaki yung presyo niyan? That's true. Parang ganun lang. Pero kasi, nandun naman yung Pero idea. at the same time kasi, tumataas din yung Bilihin. Bilihin, di ba? Nagigets mo. Like sinasabi rin nila na walang nalulugi sa lupa o bahay. Pero you never know. Kasi tulad ng mga bahay sa Batangas. Yun. Nung Kung let's say sa Batangas, hindi yung ako mag-risk. Kung nandun sa part na yun, Batangas, or Silang, or Amadeo, hindi ako mag-risk. Hindi ako bibili ng lupa doon.
Eh, paano kung magkaroon ng devastating earthquake, naghiwalay yung lupa mo sa dalawa? Eh di... Paano yun? Lahat fault line. Lahat mali. Sa fault line. May insurance ba yung lupa mo? Parang insurance. Parang go. Like, kunyari nga, Parang nagka-earthquake nga. nagkaroon ng mga catastrophic events. Alam ko magkaka-insurance lang siya pag ano eh. May nakatayo na. Oo. Kasi lupa lang. Magkano yung cut ng tita mo dun? Wala, ang nakuha lang niya ata sa akin is, not 25. 1,000 a month lang ata eh. Pesos. Maliit lang. Alam mo yung aso? Yung profile picture ko. Oo. 1,000 lang? Lagay mo dito yan yun. 5% lang ata sa kanila. 5% ng 5 million. Kasi iba pa yung sa agent ko. Kumbaga, may agent pa yun eh. Gaano katagal Kasi yun? iba pa yun. 1,000 a month. For how long? 1 year. Yung kumita ka lang ng 12,000, nagbenta ka ng 5 million. That's bull. I call Hindi, parang bullshit. ang nangyari kasi doon, hindi kasi yung tita ko talaga nagbenta sa akin. Ano ba talaga? Kumbaga, pinakat ko lang siya doon sa agent ko talaga. So, broker so parang ni-repair ka lang ng tsahin mo. Yun, parang referral lang. Oh. alam ko naman yung una tita mo yung broker talaga. Yeah. Hindi. Pero I wonder, sinong Sinong sa'yo nun? Ng lupa? Nung lupa ko? Oo. Until until land. Yeah. Sino nun? Paano mo nalaman? Di ba tiga doon ako? Tiga doon ako sa amin eh. So nakikita yung subdivision. Kaya nga sabi, kinikwento ko sa inyo eh. Until sa yung land na yun eh. Teka, ano sabi? Gusto, since loyal to sa family niya eh. Anong comment ng mga elders sa bahay? Of course, ayaw nila. Negative sila doon. Kasi... bakit ganun? Pag ganun, di ka nakikinig eh. Oo nga. Oo. Alam mo bakit? Bakit? Kasi... Hindi namin alam kung bakit. kasi nung nandun na ako sa part na yon, gusto ng nanay ko eh. Ang umaayaw lang tatay ko. Kumbaga, ano ba naman yan, pre? Hindi sila parehong gusto. Hindi sila, yung isa pabor. Gusto, yung isa hindi. Oh. So pinili mo yung nanay mo? Sa tatay Tatay mo? Hindi, mas gusto ko rin eh. Gusto ko rin talaga. Gusto mo rin talaga. Kasi, yun nga, gusto ko rin Anong paliwanag ni daddy mo kung ba't ayaw niya? Ayaw niya kasi dapat daw bahay na binili ko. At saka dapat daw dito ako bumili ng Anong sinabi mo? Ba't ka ba nangingialam? Pakay mo ba? Hindi naman. Yun lang, yun ang sabi ko sa kanya. Sinampal ka? Sinampal hindi, ka? nagalit lang. Paano nagalit? Paano na sinabi mo? Binili ko na. Wala siyang nasabi. Nandun eh. Exactly. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Like yung kanina sa love life mo. Pag nandun na yun. Yeah. Parang nanghihinayang tuloy ngayon. Hindi ako na-inay. Hindi ba? O paano? Push pa Tapusin rin. na natin dito. Okay. Okay. Thank you. Thank you sa pagbisita, Austin. Hanggang sa ulitin. Salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa mga subscribers namin ni Kurt. Hanggang sa ulitin. Thank you po. Katarantaduhan Podcast. How to be tarantado, guys.